with Pastor Jeff Eliscopides. Mabuhay ka, Brad. Ang ganda ng ating Lunes. Simula po ng ating pong linggo ng paggawa. Ito na kaagad ang magandang balita mula kay Brad Jeff sa ating The Daily Brad. Brad? Good morning, Ted. Good morning, Cha. Yan, maaga tayo ngayon para maaga Naks ang naman. magandang balita. Yun naman. Kaya meron kang mahabang oras para dito sa words of wisdom mo, Pastor Jeff. Eto na, I'm sure. Monday morning. Are you ready, Pastor? Yes, siksian lang natin pero alam mo makaka-relate lahat siya dito. May tanong ako sa mga audience natin at tagapanood. Ano yan? Kayo po ba'y nasaktan na ng mga taong pinagkatiwalaan nyo? Ay, oo. Yan. I think lahat Yung tayo. tipong, ayan ako si Chacha, maraming heart issues na ganitong tinatalakay sa podcast niya. Pero ito po yung tanong ko sa inyo, yung tipong hindi ka sinaktan ng kaaway, kundi yung mga sarili mong pamilya, kaibigan, kasama sa trabaho, yung po minsan yung pinakamasakit, yung mga taong ini-expect mo magpo-protect sa'yo, yung pa yung tumabla sa'yo. And when they do, ito yung tanong ko, do we become bitter or better? Alam niyo po may kwento sa Biblia, ito si Joseph, na dumaan po sa isang mapait na karanasan mula sa mga taong ini-expect niyang malapit sa kanya. No? He was betrayed by his own family. Una po yung mga kapatid niya, no? Tinanggalan siya ng identity nung sinira yung magandang quote na binigay ng kanyang tatay. Tinanggalan siya ng future kasi binenta siya bilang alipin sa isang foreign land na Egypt. Tinanggalan siya ng freedom, kumbaga. So human response po pag ganito, revenge, hatred, i-cut off mo na rin, cancel mo na yung mga kamag-anak mong ganyan. Pero iba po si Joseph. Kaya mahigit 2,000 taon na itong nangyaring kwento na to, pinag-uusapan pa rin natin to. Naging pelikula to, maraming beses tong buhay na to. Alam niyo po, nung binenta siya bilang alipin, falsely accused ng kanyang amo, itinapon sa kulungan na iba yung ihip ng hangin. Pa-fast forward ko lang, nakagawa siya ng pabor sa hari ng Ehipto. Siya po ngayon ay nasa posisyon bilang pangalawa sa pinakamakapangyarihang tao sa buong kaharian ng Egypt. So tingnan niyo yung picture nung nasa harapan na niya yung sarili niyang mga kamag-anak na nagdulot ng matinding hirap sa kanya, nasa kamay na niya lahat ng pagkakataong makagante. Okay, sa kasamaang ginawa sa kanya, ito po ang sabi niya. Sa Genesis 50 verse 20, masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit pinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan at dahil dooy, naligtas ang marami ngayon. You know what? Forgiveness is not pretending na hindi ka nasaktan. It is refusing to let pain poison your soul. Alam niyo po yung bitterness, it imprisons us more than your offender. Kaya ang pangalawa po sinabi dito ni Joseph, ipinahintulot yun ng Diyos. Alam po ni Joseph na his God is in control of the outcome ng buhay ng tao. Pinagplanuhan nyo man ako na masama, inoverrule yan ng Diyos ko. Hello? Akala nyo naisahan nyo ako, yung maling gawa nyo, ginamit yan ng Diyos ko para sa kabutihan ng nakararami, hindi lang para sa akin. Kaya as I end, this is what mature faith looks like. He doesn't deny the pain, he doesn't excuse their sin, but he magnifies God's sovereignty. Okay? People may hurt you, but they are never stronger than God's plan for you. What broke you, what delayed you, what wounded you, God can use that to be something na magbigay ng glorify sa Kanya. Kaya po, yung pinagdaanan mo, hindi yan sayang, hindi yan walang saysay. Yung mga bagay na sumugat sa puso mo, hindi po sayang yan. Yung mga pangarap na na-delay, hindi yan aksidente. May ginagawa ang Diyos kahit hindi mo pa nakikita. May plano siya kahit wala pang nangyayari sa ngayon. Sino kailangan mong patawarin ngayong 2026 para makamove on tayo sa buhay? At how can God use your pain to bless others? Genesis chapter 50 verse 20, masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit pinahintulot yon ng Diyos para sa kabutihan at dahil dooy, naligtas ang marami ngayon. Tayo manalangin. Panginoon, salamat sa buhay ni Joseph. Mahirap man to, Lord, aminin ko na, including myself, pero hindi imposible. Dahil nagawa ng isang simpleng tao na si Joseph, wala namang kakaiba sa kanya. Ang kaiba sa kanya, meron siyang Diyos. Kaya Panginoon, kapag kami may Diyos, kaya rin namin yung ginawa ni Joseph.
to overlook offense, to see beyond the pain, knowing that our God is in control, that our God is sovereign, at siya ang may say sa lahat ng outcome sa future. In Jesus' name, Amen. Amen. Panginoon, muli po, salamat na marami sa aral na amin napakinggan mula kay Brad Jeff. We pray ngayon pong linggong ito muli sa kanya pong gagawin na pagmimisyon sa aming programa. Keep him safe, healthy, and protected. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat na marami, Brad. Ang ganda ng ating Lunes. Maaga-aga ito. At abangan niyo po, that's going to be 7:45 till 8 every day, Monday to Friday, para po sa ating segment na The Daily Brad. Yan. Okay, Brad. Maraming salamat, Brad Ted. Marami siguro magugulat, maghihintay mamayang alas 10 ng Daily Brad. So, maaga tayo. Simula ngayon. Yan. Okay, so Brad, will catch you again tomorrow. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!